Hallelujah. Pinagpalang gabi po, tayo po'y manalangin. Purihin po kayo, Diyos Ama naming kataas-taasan. Tunay po kayong dakila. Tapat sa inyong mga pangako, Panginoon naming Yahweh. Wala pong mahirap at wala pong imposible sa inyo. Kayo pong Diyos na gumagawa sa lahat, gumaganap sa lahat. Dakila namin magagamot. Diyos na nagsusupply ng lahat ng aming pangangailangan. At Diyos naming higit sa sapat kong magbigay. Kayo po ang aming Diyos na tumutugon. Hindi po kayo nagpapabaya. Muli po kami nagkakatipon sa inyong harapan upang muling mag-aral, makinig ng inyong mabuting balita. At kami po umaasa, Panginoon, na daragdagan niyo po ang aming karunungan sa araw na ito. At salamat po muli, Panginoon, at kami po'y masisigla, malalakas, malulusog, at inyo pong pinagagaling sa anumang uri ng karamdaman. Salamat po, Panginoon, sa inyong mga biyaya at pagpapala sa pagkait inumin. Salamat po, Panginoon. Tunay po kayong higit sa sapat kong magbigay. Kaya't karapat dapat po kayong pasalamatan, awitan, papurihan. At muli po, Panginoon, naway maging kagalakan po sa inyong harapan ang gagawin po namin pagsambat, pagpuri, pagtugtog, pag-awit, pagsayaw. Naway maging kalugod-lugod po ang lahat ng ito sa inyo. At muli po kaming umaasa na inyo pong gagabayan ang tatayo sa aming kalagitnaan upang magbigay ng inyong mabuting balita para sa amin. At inaangkin po namin muli ang katagumpayan ng inyong banal na gawain dito at kung saan man itinataas ang inyong banal na pangalan. Ang pangalang ibinigay niyo po sa inyong bugtong na anak na aming Panginoong Yesus. At lahat po ng ito ay aming samot panalangin sa pangalan po ng inyong bugtong na anak na aming Panginoong Yesus, Kristo ang aming Panginoon at Tagapagligtas. Amen and Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. At tayo po'y magpapatuloy na. Darako na po tayo sa ating pagpupurit pagsamba sa ating Diyos na buhay. At pangungunahan po tayo ng ating kapatid, Brother Randy Pagyo Bagayawa. Amen. Kompleto talaga. Palakpakan natin at papurihan natin ang ating Diyos na buhay. Isang pinagpalang gabi po sa ating lahat. At siyempre, natutuwa po ang Panginoon sa lahat po ng patuloy na tumutugon. Amen. Sa paanyaya po ng Panginoon tuwing araw po ng Huwebes sa lugar pong ito. Praise At God. nagagalak po ang Panginoong Diyos na makita po ang bawat isa po sa atin na patuloy po na nagmimithi na masunod po ang kanyang kalooban. Dahil kalooban po ng Panginoon yung atin pong pagdalo sa mga pagtitipon kagaya po nito. Amen. Kaya mapalad po ang bawat isa po sa atin na patuloy na naglalaan ng panahon para sa Panginoon dahil lahat po ng ginagawa po nating pagpapagal po sa Panginoon, kung ito po ay talagang nagmumula sa puso po natin, ay ang Diyos po ang bahalang magbalik po nito sa effort na ginagawa po natin, yung atin pong lakas, yung atin pong treasure na ginagamit po natin para maialay po natin sa Panginoon. Kung kayo man po ay nanggaling sa mga malalayong lugar, ay alam at nakikita po ng Panginoong Diyos ang atin pong pagpapagal sa gawain po ng Panginoon. At ang lahat po ng yan ay alam nating susuklian po ng Panginoon sa mga pagpapala na kanyang ibinubuhos po sa lahat po ng mga nananatiling tapat sa Panginoon. Kaya Amen. kayo po'y malugod kong inaanyayahan na tayo po Praise ay God. lumapit po sa Panginoon sa gabi pong ito at samahan kami at kayo po'y pangungunahan namin sa ating pong pagsamba sa gabi pong ito. Kung kayo po ay may kakayanan ng tumayo, malugod namin kayo pong inaanyayahang mga tayo. Kung hindi naman po nyo kaya, okay lang po. At as long na ang inyong pong puso ay handa pong sumamba po sa Panginoon, nakikita po ng Diyos ang desire ng ating mga puso. Hallelujah. Sama-sama nating siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. At naway iparanas ng Diyos ang kanyang banal na presensya sa bawat isa po sa atin sa gabi pong ito.
Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa iisang Diyos. Hinahanap namin kariktan ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos, at sa himig na hain, tanging dalangin, kami katagpuin. Tayong lahat, sama-samang sumamba sa Panginoon. Narito kami. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba, sumasamba sa iisang Diyos. Hinahanap namin kariktan ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos, at sa himig na hain, tanging dalangin, kami katagpuin, iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan, ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggat ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan, ang iyong minsan pa sama-samang tinig. Awitin natin. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa iisang Diyos. Hinahanap namin kariktan ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos, at sa himig na hain, tanging dalangin, kami katagpuin, iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan, ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggat ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan, dakila ang iyong, sa sama-samang tinig, iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan, ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggat ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan, buksan ang mga labi, iparanas mo, Panginoon, iparanas mo sa amin ang iyong kalwalhatian, ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggat ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan,
at sa aming kalagitnaan bumaba ang kalangitan. Yes, Lord God. Dakila ang iyong pangalan. Come on. Sa sama-samang inig, iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian. Hanggang ang aming kaluluwa'y naglubusan at sa aming kalagitnaan ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. 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 Papurihan natin ang dakilang pangalan ng ating Amen. Diyos na Praise si God. Yahweh. Hallelujah. At sa gabing ito, sama-sama tayong minsan pang magpupuri ng may kagalakan sa ating mga puso. Amen. Ayan. Tayo po'y sama-samang magpuri sa Panginoon. Halina't sama-samang sambahin Praise God. ang Diyos na buhay. Amen. At kung alam niyo yung awitin, samahan niyo po kaming umawit sa Panginoon. At sama-sama natin itaas ang kanyang pangalan. Halina't sama-sama. Purihin natin siya. Halina't sama-sama. Halina't sama-sama. Awitan natin siya. Ipalakpak, ipalakpak iyong kamay. Taas, itaas at ikaw ay lahat ay magsabi. Diyos ay buhay. Halina, sama-sama. Halina't sama-sama. Purihin natin siya. Halina't sama-sama. Awitan natin siya. Ipalakpak, ipalakpak iyong kamay. Itaas at ikaw ay lahat ay magsabi. Diyos ay buhay. Minsan pa sa nagkakaisang tinig. Halina't sama-sama. Halina't sama-sama. Purihin natin siya. Halina't sama-sama. Awitan natin siya. Ipalakpak, ipalakpak dalawa niyong kamay. Itaas at ikaw ay lahat ay magsabi. Diyos ay buhay. Ating palakpak ang dalawa nating kamay. Ipalakpak dalawa niyong kamay. Itaas at ikaw ay lahat ay magsabi. Diyos ay buhay. Minsan ba? Ipalakpak ang ating mga kamay. Dalawa niyong kamay. Itaas at ikaw ay lahat ay magsabi. Diyos ay kataas-taas ang Diyos. Kataas-taas ang Diyos. Kami nagpupuri sa'yo. Kataas-taas ang Diyos. Kami sumasamba sa'yo. Narapat-dapat kang tumanggap ng papuri at pasasalamat. Dakila ka. Kataas-taas ang Diyos. Kataas-taas ang Diyos. Kataas-taas ang Diyos. Kami nagpupuri sa'yo. Kataas-taas ang Diyos. Kami Sumasamba sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri at pasasalamat. Dakila ka. Kataas-taas ang Diyos. Sumigaw! Saka na! Sumigaw!
papuri. Wagas na papuri sa Kanya ay ibigay. Purihin siya. Awitan. Awitan siya. Luwalhatiin. Luwalhatiin siya. Sumigaw. Sumigaw sa galak Yes. ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw sa galang. Sumigaw sa galak Yes. Lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. wagas na papuri. Wagas Na papuri sa Kanya ay ibigay. Purihin siya. purihin siya. Awitan. Awitan siya. Luwalhatiin. Luwalhatiin siya. Wagas na papuri. Wagas na papuri sa Kanya ay ibigay. Purihin siya. Purihin Awitan. siya. Awitan siya. Luwalhatiin siya. Wagas na papuri, Panginoon. Wagas na papuri sa Kanya ay ibigay. Purihin siya. Awitan. Awitan siya. Luwalhatiin. Luwalhatiin siya. Sumigaw. Sumigaw. Sa gala ang lahat ng nilalang. Purihin. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw. Sumigaw. Amen. Hallelujah. Amen. Glory to God. Dahil kaya tayo napapasigaw dahil sa kagalakan na bigay po ng Panginoon sa atin. Amen. Lalo't kung ang laman ng puso po natin, mga kapatid, yung kanyang mga salita, hindi pwedeng maghari at hindi pwedeng manahan sa puso natin yung kalungkutan, yung kabalisahan. Bagamat nararanasan natin at mararamdaman natin yung mga bagay po niyan dahil meron tayong damdamin. Part po ng creation ng Lord po sa atin yung six senses po natin, di po ba? Nakakakita tayo, nakakaamoy, nakakaramdam. Mararanasan po natin ang lahat ng yan. Pero hindi tayo pwedeng i-overcome ng anumang negative things kung ang hinahayaan nating ang ating malagay sa ating kaisipan yung mga pangako po ng Panginoon, yung kanyang mga salita. Kaya napakahalaga po ng ating pong pakikinig, ng ating pagbabasa ng salita ng Diyos dahil yan po yung magiging kasangkapan po natin o weapon po natin or sandata natin para harapin ang mga hamon po ng buhay dahil bawat araw meron tayo kanya-kanyang mga hamon na nararanasan at ang pinakalakas po natin para mapagtagumpayan po ang lahat po ng mga yan ay yung salita po ng Diyos, yung kanya pong mga pangako dahil doon tayo humuhugot ng lakas. Dahil kung humuhugot lang po tayo ng lakas sa mismong tao rin o sa anumang mga bagay na panandalian, hindi tayo nakakasigurado na kaya tayo po netong bigyan po ng kapanatagan sa ating kalooban. Pero for sure, ang salita po ng Diyos kaya tayong i-assure po nito para tayo po ay manatiling matatag, nakatayo, at patuloy na nananalig at nananampalataya sa ating Panginoon dahil wala po siyang katulad. Amen. Kaya sa sandaling ito, patuloy nating sambahin po ang Panginoon, ang Diyos na walang katulad, na hindi nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman. Kaya samahan niyo po kami, patuloy nating sambahin ang Diyos, patuloy nating siyang luwalhatiin sa gabi pong ito. Upang sa gayon, maihanda natin ang ating mga sarili para sa pakikinig ng salita ng Diyos maya-maya. Hallelujah. Purihin ka aming Ama. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang
maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Tayong lahat. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Minsan pa, awitin ko man. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Ihahayag ko ang katapatan mong walang hanggan. Salamat sa pag-ibig mong walang katapusan. Papuri ko'y tanging sa'yo, pagsambay iyong-iyo at isisigaw ko sa buong mundo. Na wala kang katulad, wala nang hihingin sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Kasama-samang pinig, sabihin natin wala kang katulad. Wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Ikaw ang tunay, ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw na ikaw ang tunay na Diyos. Tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit,
dinggin ang aming tinig. Isisigaw sa buong mundo na ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa. Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit. Dinggin ang aming tinig. Isisigaw sa buong mundo na ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa. Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit. Dinggin ang aming tinig. Isisigaw sa buong mundo. 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 Kadakilaan mo. Kadakilaan mo. Purihin ka, O Diyos. Purihin ka, aming Ama. Salamat sa iyo, salamat sa iyo. Salamat, Panginoon. Purihin ka, Hallelujah. papurihan natin ang Panginoon. Sa Kanya ang Amen. papuri. Praise God. Hallelujah. Makakaupo po na tayong sumandali. Mga 5 oras lang. At tayo po'y darako na sa ating pakikinig ng mga patotoo ng mga pinagpalang ka-prayer partner. Di ba? Meron po bang pinagpala dito? Yun. Ayaw na nila. Hindi magtaas. Hallelujah. Alam niyo po, napakarami pong tao na o mga kapatiran natin na naakay dahil po sa mga patotoo. Amen? At yung mga patotoo po na yun, ang naghatak po sa kanila na malaman kung gaano kabuti ang ating Diyos na nilalapitan. Amen? Kaya, kung meron pong nais, pwede na pong, maaari na pong lumapit po dito sa bandang harapan para hindi po sayang yung oras natin. Amen? Ayun, muna na po si Sister Maming. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Amen. Hallelujah. Pagpalang gabi na pala. Pagpalang gabi po sa ating lahat. Ako po yung nagpapasalamat at nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon dahil yung aming pasyente ay talagang magaling na. Malakas ba? Talaga pong napakabait ng Panginoon. Pag tayo'y talagang sumusunod sa Kanya at ginagawa natin yung mga salita Niya, wala pong imposible. Talagang lahat nagiging posible. Kasi lahat ng pamamaraan ng Diyos talaga pong nararamdaman namin at talaga pong imposible nangyayari. Kasi po, si Carmela, 3 days lang na inopera, pero ang operasyon niya ay masyadong delikado dahil ang na-detect sa OSMAC, medyo hindi maganda. Nagpa-laboratory uli siya dito sa Makati Medical at nakakapagtaka po na ang mamahal pala yung laboratory niya. Isang piraso, 20,000, meron 5, meron 2, meron 3. Pero sa pamamagitan ng panalangin, talaga pong nasolve lahat pati gastos niya. At talaga pong may mga hinipong tao na nagbibigay ng dugo, nagbibigay ng pangangailangan niya. Kaya talagang walang hanggang papuri at pasasalamat. Huwag lang po tayong
humarap sa Panginoon ng faith at talaga pong tayo tutulungan hanggang sa ating lahat ng pangangailangan. Kaya talaga pong ang Diyos ng mga himala, Diyos ng mga pagpapala, at Diyos ng mga taong taimtim na nananampalataya at sumusunod sa kanyang mga utos. Kaya, to God be the glory, walang hanggang pasasalamat ang aming maiiganti lang sa Panginoon. Kaya salamat po at magandang gabi, lalo na kay Brother Marlon. Hallelujah. Nag-donate po ng Amen. dugo. Pinagpala po talaga. Hallelujah. Ito yun, yan ang ating Panginoon, lalo na sa kanyang mga lingkod. Diba? Hindi niya tayo pinababayaan. Amen? Marami talagang darating na tulong. Diba? Kaya hindi tayo dapat mabahala. At mukhang lumapit po si Sister Cora. At ay, ito na po. Si Sister Cora Zone. Amen. Praise God. Sige, papalakpakan po natin ating Diyos na buhay. Amen. Ayan. Medyo nagpapasalamat po ako sa ating Panginoon dahil medyo nakakaranas po ako ng tawag dito. Yung pagod, yung akin pong vocal cord. Kasi kahagabi po ay anniversary po namin doon sa chapter po namin. Amen. Ang ipinagpapasalamat ko po sa ating Panginoon, sa lumang buhay po namin, nung kami ay nagtitinda pa sa palengke, dyan po sa Malibay, masasabi ko po na kami din po ay maraming utang sa Bombay. Pero alam nyo po, mula nung kami po ay nag-El Shaddai, talagang nagsumikap po kami na mawalan po kami ng utang. Iyon po ay dahil sa tulong ng ating Panginoon. At alam nyo po, ito pong mga nakakaraang buwan, medyo tahimik lang din naman ako, no? Hindi naman din ako paladaing. Hindi naman din po ako paladaing, pero alam nyo po, ang kinakausap ko lang po talaga si Yahweh El Shaddai. Sabi ko, Lord, alam ko, hindi kami mangungutang. Kasi na-share ko po dati dito na natambakan po kami ng bills sa tubig, di po ba? Lumaki yung bills namin sa tubig dahil hindi sila nagpapadala ng bills, kaya hindi po namin alam kung magkano na po yung bayarin namin sa tubig. Hanggang sa umabot po ito ng 15,000. At sa awa naman po ng Diyos, pinagkalooban po ako ng anak na nagtatrabaho na. At yung paakin pong panganay, bagamat nagreklamo siya, sabi niya, Nanay, sabi niya, sino na kaya yung sa akin na tutulong sa kanya para daw magbayad ng tubig. Kasi po yung pangalawa kong babae, mula noong nakaraang taon hanggang ngayon ay hindi po siya nakakahanap pa ng trabaho. Pero itong lately lang po, ngayon nag-a-apply na talaga siya ng trabaho. Sabi ko nga sa kanya, hindi ka nag-a-apply, nasasayang ang panahon. Sabi ko ganan, ayaw mo naman mag-aral. Sabi ko, anong gagawin mo? Kaya lang po kasi nung nakaraan po nag-apply siya ng trabaho, tapos nakapasok siya, parang nabully po siya sa trabaho. Nabully siya kasi hindi ko po alam, baka nakainggitan ng mga katrabaho niya kasi po yung anak kong babae, matangkad, sexy at may itsura din. Marami po nakakagusto sa kanyang mga supervisor niya. Siguro maaaring nakainggitan ganon. Kaya parang nag-resign siya sa trabaho hanggang sa hindi na siya nagtrabaho. Ngayon po, nag-a-apply na po ulit siya ng trabaho sa awa po ng Diyos. Ang ipinagpapasalamat ko po sa ating Panginoon, yung aking panganay na dating ayaw kong pakawalan, dahil iniisip ko baka hindi niya kayanin yung mga trabaho mabibigat dahil nung siya ay bata pa talagang sakitin. At alam niyo po, hindi ko po inaasahan na siya pala, yung magtatrabaho talaga na kahit pagod na minsan nilalagnat, papasok pa rin siya sa trabaho kasi sabi niya, kailangan ko magtrabaho, wala tayong pambayad sa tubig. Sabi niya ganon. Kaya yan po, salamat sa biyaya ng Diyos, nakabayad na rin po kami ng tubig. Wala na po kaming utang sa tubig. Amen po. At syempre po, yung akin naman pong pangatlong anak ay nagbago rin po siya ng apply ng trabaho. Sabi ko sa kanya, anong klaseng trabaho yon? Yung para bang kapag walang deliver, walang kita. Sabi ko, mag-apply ka ng iba. Sawa naman po ng Diyos sa tagal na lagi kong tinatalakan.
lagi kong binubungangaan sa awa ng Diyos, nag-apply na ng ibang trabaho. Kaya po, pinagpapasalamat ko po sa ating Panginoon. Although yung mga anak ko po, hindi talaga sila nagtapos ng kolehiyo, lahat naman sila ay nagtapos ng grade 12, ay pinagpapasalamat ko sa ating Panginoon na hindi naman po sila mga pasaway sa pamayanan o sa atin pong bayan. Kaya yun po yung pasasalamat ko na mga mababait po ang aking mga anak. Kaya salamat sa ating Panginoon. Hindi man tayo pinagkalooban ng sobrang yaman. Sabi nga po, pamilya lamang na walang gulo, may kapayapaan, ay sapat na nakayamanan para po sa ating lahat. Amen? Kaya po maraming salamat sa ating Yahweh El Shaddai at natapos na rin po yung aking pong pag-aalala tungkol po sa aming tubig. To God be all the glory. Amen. Amen. O, di ba? Yun ang mga talagang grabe. Grabe talaga ang Panginoon, di ba? Then si Sister Melay, umabot pa ng anniversary muna bago na opera. Yan si Sister Cora, hindi mahilig mag-almusal lang daing, kaya hindi siya daing ng daing. Amen? At sino pa po? May oras pa tayo. Pwede pa. Ay, ako ba? Oo nga. Sige po. Oo nga, yan siya. Bali, happy birthday po. Asan na yung isang may birthday? Wala pa eh. Yung isa pa may birthday. Bali, salamat po sa Panginoon at kahapon, naging ano na po ako, golden boy. 50th, naka 50 years na po akong nabubuhay sa mundo. Di po halata, no? Mukha lang 49 and a half. Hallelujah. At birthday, ngayon naman po, birthday ngayon ni Brother Randy at ni Sister Lilet. Diba? Kaya dalawa yung may birthday ngayon. Kaya dalawa yung magpapakain ngayon. Amen. Ang grande. Diba? Hallelujah. At ayun nga po, at salamat talaga sa Panginoon at sa 50 years, di po ba? Salamat sa Kanya at hindi niya ako pinabayaan. Hindi niya ako binitiwan. At kung saan-saan man po kaming dako na pupunta, ay patuloy niya po kaming iniingatan. Amen. Akala lang po kasi ng iba, masarap magsiman dahil malaki daw po ang sahod. Sa totoo lang po, totoo po yun. Malaki ang sahod ng siman. Malaki po yan. Kaso nga lang, pag kinumpit mo yun sa ilang buwan, medyo fair lang din. Kasi hindi naman po tuloy-tuloy yung ano namin, per contract po kami. Kaya medyo, pero iba po talaga pag nagpala ang Panginoon. Diba? Kasi nung binata pa po ako, medyo naliligaw na po ako ng landas noon eh. Opo, totoo po eh. Naiuwi na po ako sa amin ng lasing. Talagang lasing. Yung tinatawag pong lasing eh, yung hindi na makalakad ng diretsyo. Yan. Kasama na po ako dyan. Yung mga dating beer house dyan sa JP Rizal, nakakapasok po ako dyan dati. Pero sa tulong ng Panginoon, amen. Grabe. Talagang nakuha lang po yun una sa napakinggan ko po sa radyo dahil marami na po dating nag-aakay sa akin. Kaya i-switch nyo lang po lagi yung radyo nyo kahit walang tao. Para akala ng mga gusto mag-akit bahay, may tao sa bahay nyo, di ba? O, kung nakabukas yung radyo. At yun po ang isang pinakaunang nanggising sa akin. At kahit na po marami pong nag-aakay sa akin para dumalo ng gawain, pero hindi pa po ako natinag noon. Talagang merong spiritong talagang ayaw akong bitawan sa bisyo. Diba? Buti nga po hindi po nagpatuloy sa ganun. Pero sandaling panahon lang po yun sa tingin ko. At yun nga po, at salamat sa Panginoon at sandaling panahon lang at hindi po nasira yung aking katawan sa panahon na yun. Kasi kung ako po yung magpapatuloy, nakita naman po natin, di ba? Yung iba, mga bata pa, hindi pa umabot ng 40, natitigok na dahil yung katawan nila, sinira na nila yung kabataan nila. Di ba? Yun po yung namuntik sa akin. Hanggang sa tinawag po ako ng Panginoon. Yun po. At mamaya na. So, yun po. Talagang napakabuti ng Panginoon at ako po'y hinawakan niya. Hindi man po ako nakakapit, hindi po ako binitawan ng Panginoon. At hanggang sa, yan nga po, pinagpala po kami, nagkaroon po kami ng 3 anak. At ayan po yung anak namin na yan si Elias. Naoperahan po yan sa puso. Pero ano pa lang po yata, 3 years old.
Sa puso po ah. At dati po talagang hindi siya madali siyang mapagod. Napakadali niya mapagod nung Pero sabi nga po kasi nung pinanganak po siya, meron pong 3 butas yung puso niya, 3. And then kasi yung si Sir Wife po nung pinagbubuntis po siya noon, medyo na HB po yan eh. May mga nakakausap sa telepono na HB siya. Kaya siguro kaganon. Tapos kung ano-ano po siguro nakakain. And then nung pinanganak nga po siya, may butas po yung puso niya ng 3. And then sabi po sa amin, medyo lang muna natin, sabi nung pero wag nang hintayin tumagal, kailangan maoperahan siya. And then nilakad po namin yung kung saan po kami. Nagpunta rin po kami noon ng kasi third mate po yata o second mate pa lang po ako noon. Yung sinasahod ko noon talagang sasapat lang talaga sa amin eh. Dahil yung bakasyon, ganun din yung napuputol. And then na habang inaayos po namin yun, dumating po yung panahon na inano po siya ulit. Nung bago pa po siya operahan, iniskan uli yung puso niya. At salamat sa Panginoon kasi ang sabi po nung doktor, kailangan 2 beses siyang operahan. Sa puso 2 beses. Dahil 3 yung butas, it's either 2 and 1 or 1 and 2 ang sasarahan. Pero nung malapit na po siyang operahan, nung iniskan po yung puso niya, salamat sa Panginoon, 1 na lang po yung butas. Kaya nangyari po noon, 1 lang yung naging operation. And isa pa pong kasi iba po talaga tulad po nung kay si Sir Carmela, iba po talaga yung maraming nananalangin. Maraming lumalapit sa Panginoon. Alam niyo po yan nung pagkatapos po siyang operahan, pumasok po kami sa ward na 3 po sila doon, 3 lang po sila. May 2 bata na kaming inabot doon na nakaiga. Tapos na silang operahan. Recovery na ba? Pero ito po siya, parang ilang araw lang yata yun eh. Naglalaro na siya. Samantalang yung mga bata na inabot namin doon, sige lang, higa. Siya, hindi naman namin in-encourage siya maglaro. Pero yun daw po kasi yung therapy. Kailangan maglaro sila, malaman kung okay na yung puso nila. Kaya nung unang-unang araw na pumasok yung doktora doon sa amin, at sinabi na po, na binitawan niya po o paano pa natin ite-therapyhan? Naglalaro na. Kaya nung nauna pa po kami lumabas doon sa may 2 inabot po namin doon. Kasi nga po, malakas na po siya. At kung noong po ay talagang madali siyang mapagod, pagkatapos po noon, ang madali na mapagod, yun nagbabantay sa kanya kasi ang liksik-liksinan niya noon. Kaya po talagang minsan pag binabahagi ko po yan sa amin sa barko, sa mga kasama ko, pag may prayer meeting kami, talagang naluluha po ako kung gaano kabuti ang ating Panginoon. Talagang hindi po siya nagpapabaya. Lalo na po tayo dito na sama-sama po tayo na nanalangin. Ako po, amen po ako. Yung mga inyo pong inihiling, amen. Tatanggapin niyo po yan. Amen? Sunod na po tayo kay Brother Randy para habang may oras pa. Hallelujah. Ito po birthday nito ngayon eh. Wala nang oras. Ayun. Papasalamat ako sa Lord dahil araw nga po ngayon ay ika-52 taon ng aking existence dito sa ibabaw po ng mundo. At siyempre salamat sa Panginoon sa dagdag na panahon, sa dagdag na taon na kanya pong pahiram sa akin. At siyempre sa bawat isa naman po sa atin, alam natin yung buhay natin ay pahiram po lamang ng Panginoon. At maganda po na lagi nating binabalikan kung ano tayo noon at kung ano tayo ngayon. At ipinagpapasalamat ko yan sa Panginoon dahil yung aking pagiging miyembro ng gawain po ng El Shaddai dahil marami ang nabago, marami ang hindi na natuloy na magpatuloy doon sa buhay na hindi ka kalugod-lugod sa Panginoon at na-divert na instead na sa makamundong mga gawain ako mapabilang, siyempre sa mga kabataan po, di po ba barkada. Marami ang nalululong sa kumbaga doon yung nagpasimula ng mga bisyo alak, sigarilyo at kung ano-ano mga bisyo. Pero salamat sa Diyos dahil during the early days
naakay na ako sa gawain ng mother ko. At yun ay nagpatuloy hanggang sa ngayon at nagpasalin-salin hanggang doon sa mga susunod naming salin lahi. Bagamat naging isa lang yung naging anak namin, pero salamat sa Diyos dahil yung anak naman namin naging tatlo naman yung kanyang mga anak na naging apo namin. At salamat sa biyaya ng Panginoon sa kalakasan na kanyang ipinagkakaloob. At ganoon din po sa kanyang grasya na ibinibigay po sa amin. Bagamat siyempre sa ngayon po kasi kung papaano si Brother Marlon nakapagpapatuloy pang magbarko. Ako hindi na ako nakapagbarko tumigil ako 2019. At salamat sa Panginoon dahil kailangan lang natin sumunod doon sa mission na ipinagagawa ng Diyos sa atin. At yun ang aming ipinagpapatuloy para sa mabuting balita ng Panginoon sa pagkakatawag niya po sa amin doon sa aming pong ginagawa para sa Lord. At salamat sa Diyos dahil sabi nga, as long na tayo po ay may buhay at patuloy na nabubuhay, ay gamitin natin yan para sa Panginoon dahil ang lahat ng yan, ng ating pong pagpapagal sa Panginoon, hindi po yan masasayang dahil yan po ay susuklian po ng Panginoon pagdating po ng panahon. Kaya salamat po sa Panginoon, salamat po sa atin pong lahat. Ayan, palakpakan natin ng Lord. At Hallelujah. tapos na. At tayo po'y magtuloy-tuloy na. At tayo po'y darako sa pakikinig ng mabuting balita. At bago po yan, dahil birthday ko kahapon, at birthday ni Papa sa May 2, announcement habang ano raw po, iniimbatahan po namin kayo. Meron pong kaunting salo-salo doon sa bahay. Sana hindi nyo alam yung sa amin. Hindi, sa amin po sa bahay. Meron pong konting salo-salo doon na bukas ng mag-uumpisa po ng alas 6 ng gabi hanggang alas 12 ng gabi. Kung meron pa matitira, pag alas 12 na kayo dumating. So yun po, iniimbitahan po namin kayo na makarating po kayo doon sa konting salo-salo po na gagawin. At darako na po tayo sa pakikinig ng mabuting balita at ang gagamitin po ng ating Panginoon na tagapaghatid ay ang ating pong kapatid, Brother Ernie Manga. Magsitayo na po tayo lahat. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Erkamkana Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Through your love and through the Ram, you saved the son of Abraham. Through the power of your hand, you turned the sea to
Santo. Amen. Mula sa iyong tahanan sa lugar na ito, aming ipinapaabot ang amin pong pagpupuri at pagsamba sa iyo. Nawa, ito'y makaabot hanggang sa iyong luklukan, mabigyan ka namin ng karangalan, papuri at pagsamba. Naway ang aming buhay ay maging marapat na handog sa iyo sa gabing ito, hindi man kami karapat-dapat. Kaya naman, O Diyos, dahil kami nasa tahanan mo, naniniwala kaming narito ang iyong presensya. Dahil narito ka, kami malayang makadudulog sa iyo. Kaya nais po namin una sa lahat ilapit ang aming mga sarili, sapagkat umaamin kami po'y nagkasala sa iyo. Sa aming pag-iisip, pananalita at sa aming magawa, wala kaming maitatago sa iyong banal na harapan. Lahat ay lantad sa iyo. Kaya aming hiling sa gabing ito, ang iyo nawang habag at grasya ay mapasa amin. At loobin mo, Panginoong Jesus, na magkaroon kami ng malinis na puso at isipan upang ang mga salita mo ay aming mas maunawaan. At ako po'y humihiling, habang nakikinig nawa ng iyong mga salita ang iyong mga kapatid, dalangin kong katagpuin mo ang pangailangan ng bawat isa. At hiling ko po, pauwiin mong pinagpala ang bawat isa sa amin sa gabing ito. Sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, purihin natin ang ating Panginoon. Ang Panginoon si Kristo ay narito na. Aming lakas at pag-ibig pag-asa. Alleluia, Alleluia. Purihin ang Panginoon, nagdiriwang sa pagdating niya. Nagagalak ang aking espiritu. Si Kristo ay narito na, alitan ay iwasan na, tayo ay tutulungan niya. Purihin ang Panginoon si Kristo ay narito na. Aming lakas at laging pag-asa. Alleluia, Alleluia. Tanging lakas at pag-asa, naririto sa duwina, nakahandang tulungan ka. Alleluia, lagi na siya ang kasama Sa hirap man at ginhawa, purihin ang Panginoon si Kristo ay narito na. At tanging lakas at laging pag-asa. Alleluia,
name of the Lord. Hallelujah. Tunghayan po natin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Ang Kabanatay 14, mga talatang 1 hanggang 14. John chapter 14, verses 1 up to 14. Ganito po ang ating mababasa. Huwag kayong mabalisa. Manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinabi ko na sana sa inyo at paruroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. Kapag naroroon na ako at naipaghanda na kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama kayo sa kinaroroonan ko. At alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko. Sinabi sa kanila ni Tomas, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano naming malalaman ang daan? Sumagot si Jesus, Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kung di sa pamagitan ko. Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala ninyo siya at inyong nakita. Sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita po niyo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami. Sumagot si Jesus, Matagal na ninyo akong kasama, Felipe. Di yata't hindi mo pa ako nakikilala. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing, ipakita mo sa amin ang aking Ama? Hindi ka ba naniniwalang ako'y sumasa Ama at ang Ama'y sumasa akin? Ang mga salitang sinasabi ko ay hindi ko sinasabi sa ganang aking sarili. Ang Amang sumasa akin ang gumaganap ng kanyang mga gawain. Maniwala kayo sa akin, ako'y sumasa Ama at ang Ama'y sumasa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga gawang ito. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay makagagawa ng mga ginagawa ko at higit pa rito. Sapagkat pupunta na ako sa Ama at anumang hilingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay gagawin ko upang maparangalan ng Ama sa pamamagitan ng anak. Gagawin ko ang anumang hihilingin ninyo sa pangalan ko. Mga kapatid kong minamahal, ito po ang mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. Bigyan natin ng malakas na papuri ang Panginoon, iyong napakalakas, may kasamang sigaw. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the name of the Lord, praise the Lord, hallelujah. Siguro ay pwede ko muna kayong paupuin at dahil nakaupo na naman ang iba. Mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Kumusta naman po kayo? Sige, palakpak uli ng malakas. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Salamat sa Diyos. For the first time po ay nakarating ako. Kaya nais kong magpakilala. Ako po ang inyong kapatid at partner, Brother Ernie Manga. Yan po yung aking magandang apelyedo. Pag sinasabi ko, may nakangiti at may nakangiwi. Siguro yung nakangiti, medyo natatamisan ng konti. Siguro yung nakangiwi ay asim na asim sa akin. No? At siguradong asim na asim sapagkat ako'y kanina pang napakaagang umalis sa bahay, papunta ng Amorsolo at maghapong nag-duty at diretsyo na dito. Kaya medyo maaga ako kanina. Alas 5, narito na ako, siguro mga 5:10 or 15, mga ganon. At ako naman ay natutuwa sapagkat maganda yung medyo maaga ka sa gawain, At napagmamasdan mo, nauobserbahan mo, dahil first time ko, so tinitingnan ko anong ginagawa kaya ng aking mga kapatid sa gawain, At busy ang ating mga manggagawa, mag-ayos ng pagkain, yung ating mga choir, nag-aayos ng mga instrumento, nagbubuhat, at yung mga dumarating naman ay pinagmamasdan ko rin.
parang hirap na hirap humakbang diyan sa may hagdan, ano, talaga namang ako'y nahihiya lang kay nanay kanina, parang gusto ko nang maging poste doon sa gilid ng ng hagdan at ako na lang maging hawakan ng mga aakyat, ano. Yung isang nanay gumigilid pa ay hahakbang ng ganoon biglang tumayo uling ganyan at gumilid-gilid pang ganoon, ano. Yung pala'y naghahanap ng hawakan, sabi ko pambihira, dapat tumayo na ako ron at sa akin na lang humawak, ano. Diyos ko talagang meron din namang mga umaakyat na magkakaakay na, parang nag-usap-usap na, ano ho, o mag-alalayan tayo ha, kung sino man ang tutumba, di sumabay ka na lang kung parehong tutumba, ano. Okay, so salamat sa Panginoon at kahit medyo hirap maglakad, kahit medyo maedad na, kayo pa rin po ay narito sa gawain. Palakpakan ang mga sarili, ano ha? Ayan, salamat sa ating Diyos. Alam nyo, iba yung ini-imagine kong pupuntahan ko kanina. Akala ko ay nandoon sa may malapit sa C5 extension. No? Akala ko doon ako, merong isa kasing chapel din na pinupuntahan kami. Akala ko doon pupunta. Kaya pagdating ko kanina, nagulat ako. Sabi ko, parang iba yatang simbahan ito. No? Anyway, salamat sa Diyos at tayo po'y nagkasama-sama. Handa na po kayong makinig ng salita ng Panginoon. Sige, palakpak uli ng malakas para sa ating Diyos. Yan. Pagnilayan natin ang salita ng Panginoon. Nung isang linggo po, ang topic ay tungkol sa shepherd, no? Ang Panginoong Yesus ay nagpakilala. Inintroduce niya ang kanyang sarili sa John chapter 10 verse 11. At ang sabi niya, I am the shepherd. No? Siya mismo. At pinagnilayan natin ng mga nakaraan linggo, ang tungkol po sa pastol. At napakagaganda. Alam niyo sa gabing ito, si Kristo po'y muling nagpakilala. At ano ang sabi niya? I am the way, the truth, and the life. No? I am the way, the truth, and the life. No? Ngayon, mas sa ating Panginoon, sa pagpapakilala ng Panginoong Yesus, nais ko pong katulad sa mga alagad na sila ay may inaalala sa buhay nila, pero sila po ay nagkaroon ng kapanatagan nung sabihin ng Panginoong Yesus. No po, ang ilan sa mga pangako niya para sa kanyang mga alagad. Kaya sa gabing ito, para mawala rin yung mga inaalala natin, pagnilayan natin na si Kristo po sa kanyang pagpapakilalang siya ang daan, siya ang katotohanan at ang buhay, makapagdulot po sa atin ng kapanatagan. Okay? At ang aking ibabahagi ay yung tinatawag nating si Kristo ay God of assurances. Okay? Sabihin nyo nga po, assurance. Ang assurance ay parang katunog ng insurance. No po? Parang magkatunog. Ang insurance ay maganda. Ako po ay agent din ng insurance. And we offer yun pong sa life insurance, death insurance, meron din pong mga healthcare, meron ding mga kahit sa pagbili ng mga sasakyan. No, ha? Yan, mga memorial plan. Yun po kasama rin sa amin po, ano? At ako ay agent nga. Baka gusto niyo pong kumuha ng memorial. May mga St. Peter na siguro. Kaya okay na yun. Ano ha? Ngayon, sa atin pong Panginoon, maganda ang insurance, but it depends doon sa company na magbibigay ng benepisyo sa mga insurances na kinukuha natin. May mga pagkakataon na ang mga company hindi mapagkakatiwalaan, parang ganito, kumuha ka ng educational plan, bata pa yung anak mo, noong mag-aaral na, kukunin mo na yung benepisyo, nagsara na ang kumpanya. Ano, Diyos ko, kaya medyo hindi ganoon na minsan, no? Dapat maayos ang company na kukuhaan po ng insurance. Di po ba? Minsan, yung tao namatay na, yung beneficiary, mamamatay na rin lang, hindi pa nakukuha yung benepisyo noong namatay. No? Mamamatay sa kapapalo-up ng kapapalo-up sa benepisyo. So minsan hindi sigurado. Pero pag sinabing assurance,
100% na may kasiguraduhan. Diyos ko po, parang yung amen ninyo alanganin pa po. Ha? Kaya si Kristo po, I don't know kung maniniwala po kayo dito, no? Si Kristo ay 100% na mapagkakatiwalaan ang sinabi niyang siya ay God of assurances. Laksan-laksan po ninyong palakpak ninyo, baka hindi maniwala ang Panginoong Jesus. Di ba? Okay, tingnan natin. Bago ko ibigay yung katiyakan, kasiguraduhan na sinabi ni Kristo, tingnan muna natin, bakit kaya sila'y nababalisa? Bakit sila po ay natatakot? Ang dahilan ng kanilang pagkabalisa, pagkatakot, ay dahil si Kristo po ay nagpaalam sa kanila. Anong sabi ni Kristo? Ako ay aalis. Ako'y hindi nyo na makakasama. Kaya ano ang tanong ng mga alagad? Abe, saan kaya pupunta ito? Makakapunta kaya tayo sa pupuntahan niya? At papaano kaya ang pagpunta doon sa kanyang pupuntahan? Katulad ng mga alagad, parang katulad din natin. Nakikinig po kayo? Bakit tayo nababalisa kung minsan man sa ating Panginoon? Sapagkat ayaw nating may nawawala sa buhay natin. Parang walang maka-amen po dun sa inyo. Tama po ba? Ha? Tayo mga Filipino po, ayaw nating may nawawala. Gusto natin laging i-keep sa atin. Gusto natin lagi nasa sa atin. Tama? Kaya tingnan niyo po yung inyong mga cabinet man sa ating Panginoon. Yung baso na wala ng tangkay, tinatago mo pa rin sapagkat bigayan ng ilola ng lola mo. Ang dami. Yung mga nanay, tingnan niyo po, yung duster, butas-butas na, nahihiya ka ng isuot pero ayaw mo pa rin i-dispatch siya. Nakikinig po kayo? Kanina sa Amor Solo, nung kumakain kami nung tanghali, nagbibiruan kami tungkol sa pustiso. Ano? Pustiso? Sabi, nag-uusap kami tungkol sa pandikit ng pustiso. Sabi ko, ang dami sa Facebook na makikita ka, pandikit sa pustiso. Pwede kang mag-order doon. No? Subalit, huwag ka lang kakain ng bulalo. Sapagkat yung pustisong ibinebenta, kapag naiinitan, natutunaw, mga kapatid. Ingat-ingat kayo sa pagbili sa mga online. Diyos ko po, talagang ako'y dalan-dala na sa pagbili dyan. Ano ha? Yung iba naman ay walang iba, order ng order. Ano ha? Ingat-ingat po kayo. Minsan kahit pustiso po natanggal na yung isang ngipin. Ano ang ginagawa? Tinatago pa sa garapon, mga kapatid. Bakit nandiyan ang pustiso mo? Ala-ala. Kasi ang mahal niyan. Diyos ko naman. Are you still listening? Anong sinabi ni Kristo sa mga alagad? Ako ay aalis, mawawala ako sa paningin ninyo. Kaya ang mga alagad nag-alala, sapagkat lalo tigit pag pinag-usapan ang kamatayan, ayaw nating may mamamatay sa ating mahal sa buhay. Parang wala po kayong reaction doon. Ha? Di po ba? Gusto nating lahat pag tinanong mo, gusto nating lahat immortal tayo Tama po ba? Pero ang nakakalungkot, pag hindi mo gusto mo ring pabukahin ang lupa't kainin na. Ayan. Ayaw nating may mawawala. Kaya yung isa kong kasamang preacher po ay may pre-over, maedad na, ay may sakit. Bedridden na po. Kaya naman yung kasama kong preacher sa kanyang pagtingin, ay talagang parang ang gusto niya ay, Lord, baka pwedeng bawiin mo na sa isip niya. Kaya ang panalangin niya, may linya na yung nakaratay na maedad na, parang gusto niyang sabihin, Lord, baka pagod na siya, pagpahingahin mo na. May tipong pagtitiwala, ipinagkakatiwala sa kamay ng Panginoon. At habang siya'y namamanalangin, umiiyak yung anak sa likod. Habang siya'y nananalangin yung anak, iyak ng iyak. Halos mahimatay sa kaiiyak yung anak noong nanay na nakahigang ganoon.
Kaya pagkatapos si pray over, nilapitan ng kasama kong preacher, ang sabi doon sa anak, bakit naman po kayo sobrang iyak kanina habang pinipray over ko ang nanay ninyo? Ang sabi nung anak, Brad, ayaw ko kasi na mamamatay siya. Sabi nung kasama kong preacher, ano ka ba naman? Parang hirap na ang nanay mo. Bakit ayaw mo na mamatay siya? Ang sabi nung anak, kasi pag namatay siya, wala nang mag-aalaga sa anak ko. Diyos ko, kaya pala ayaw mamatay, pinag-aalaga pala ng apo, mga kapatid. Are you still listening po? Ayaw nating may mawawala. Pero hindi alam ng mga alagad, ang pag-alis ni Kristo, mas maraming biyaya na hatid para sa kanila. Amen ba? Bakit? Pag-alis ni Kristo, pag-akyat sa kanan ng Ama, ano ang ginawa ng Ama? Ipinagkatiwala sa kamay ni Kristo ang kapamahalaan sa lahat ng bagay sa mundong ibabaw na ito. O ngayon, paanong binigyan ng comfort ng Panginoong Hesus ang kanyang mga alagad? Sa pamamagitan ng tatlong assurances. Okay? Pag sinabi ko na si Kristo ang nagbigay at nagsalita, ay 100% sure yun. Ano ha? Okay. Ano ang una na sinabi ng Panginoon na kasiguraduhan para sa kanila? Ang sabi ng Panginoong Yesus sa verse 1 pa lang, 2, doon sa may bandang paitaas ng ating binasa, ang sabi ng Panginoon huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot, huwag kayong mangangamba. Paroroon ako sa Ama at ipaghahanda ko kayo ng matitirhan. Pag kayo'y naipaghanda ko na, kayo ay isasama ko roon. Pakisabi sa katabi mo, you are going to heaven. Sino po yung gustong mauna? Pwede pong mag-volunteer para ma-pray over natin. Ha? Ang unang katiyakan na ibinigay ng Panginoong Yesus sa kanyang mga alagad, kung siya ay aalis, pupunta sa bahay ng Ama, sila rin naman ay kanyang dadalhin doon. Ang sabi niya, I am going to my Father's house. Sa ibang translation po ay, my Father's abode. Pag sinabi pong bahay ng Ama, hindi lamang bahay kundi abode, tirahan ng Diyos. Ibig sabihin, ang pupuntahan ni Kristo ay tinitirhan ng Diyos. At ano ang sabi niya sa kanyang mga alagad? Kayo rin ay makakarating kung saan nakatira ang Diyos. Maganda rin yung palakpak ninyo, pero parang yung mukha ninyo, parang hindi kayo excited. Ha? Yung offer ni Kristo sa kanyang mga alagad, offer din kaya sa atin? Siyempre. Saan tayo dadalhin ni Kristo? Saan hahantong ang ating ginagawa sa gawain na ito? Di ba sa langit din? Diyos po naman. Parang wala kayong pangarap. Parang hanggang dito lang sa simbahan. Kasama po ba sa inyong pangarap ang pagpunta sa langit? Parang ayaw, parang ano po, no, parang wala kayong balak. Ano? Naku, Diyos ko po, ang mahal na ng gasolina, ang mahal na ng gasol, ang mahal na ng bilihin. Nakikinig po kayo? Ha? O ngayon, sa Book of Revelation, may description ang langit. Alam niyo sa ating Panginoon, wala pa pong, although maganda yun sabihin natin, kasi puro imagine tayo Ano kaya yung tirahan ng Ama na sinasabi ni Kristo na pwedeng offer din sa amin, yung langit na pupuntahan, ano kaya ang meron doon? Sa Book of Revelation po, mayroon pong nakita si Saint John. Ano daw ang langit? Ang sabi roon, ang lansangan ay ginto, ang tubig ay parang kristal, at wala ng init, wala ng pagluha, wala ng pag-iyak, wala ng pagdadalamhati. Lahat
ay lumipas na. Ha? Ang ganda ng sinabi ni San Juan. Parang ayaw po ninyo. Nakikinig po kayo? Ha? Ay talaga naman. Bakit mahirap i-endorso? Sapagkat sa ating Panginoon, hindi pasyalan yung langit. Are you still listening po? Siguro kung pasyalan yun, baka pag-iipunan natin. Tama po ba? At sa tagal ko po sa gawain at tagal kong nagbabahagi ng salita ng Panginoon, hindi pa po ako nakapag-request kay Kristo na sinabi kong, Lord, baka pwede naman pong papasyalin mo ako riyan, no? Para makita ko naman ng mukhaan ng mga sinasabi ng salita mo tungkol sa langit. Hindi ko po ginawa yun dahil minsan ako rin po ay makwento. Baka habang ako'y pinapasyal ni Kristo, makwentuhan ko siya. Ay baka matuwa. Ay pag napangiti ko, baka sabihin niyang, nakakatuwa ka naman, Brother Ernie. Stay in ka na. Ay, kaya hindi ako nagpe-pray ng gano'n. Baka sabihin ng Panginoon, stay in na. Are you still listening sa ating Panginoon? Bakit hindi gano'n yung ating reaksyon? Sapagkat hindi paabot ng ating pangunawa at ang totoo'y ayaw pa natin pumunta doon. Sabihin mo sa katabi mo, kung ayaw mo pa, okay lang. Basta isama mo sa pangarap mo. Nakikinig po kayo? Yan ang isang kasiguraduhan na sinabi ni Kristo papaano tayo aakyat doon? Ang sabi ni Kristo, siya ang tanging daan papunta sa kalangitan. Sa Acts chapter 4 verse 12, ang sabi sa Biblia, ang tanging pangalan ni Kristo ang siyang pinaka-access natin paakyat sa langit. Ano po ang ibig sabihin sa ating Panginoon? Habang ikaw at ako ay na kay Kristo, ang bawat hakbang natin ay paakyat ng langit. Subalit, meron ding munting paalala. Sa Matthew chapter 7 verse 13 hanggang 14, ganito po ang paalala. Ang sabi po doon, makipot ang pintuang paakyat ng langit. Mas malawak ang daang patungo sa kapahamakan. Ano po ang ibig sabihin? Maganda ang sinasabi ng Biblia tungkol sa langit, pero hindi ganoon kadali. Sapagkat makipot ang daan paakyat ng langit at ang sabi doon, kukunti lang ang nakakasumpong. Mas marami ang nakakasumpong sa daang malawak pero ang dulo ay kapahamakan. Nakikinig pa po kayo? Kaya po, ako ay tuwan-tuwa. Pag ako po ay nakakakita ng napapunta sa gawain, pero ang hakbang maliliit na. No? May tungkod pa. Di ba? Pag ganun-ganun lang, paakyat din, pag-ahakbang, talaga namang medyo hirap-hirap ng konti bago humakbang. Ako po ay tuwan-tuwa. Bakit sa ating Panginoon? Simple lang ang gawain natin na ito. Nakikinig po kayo? Ito sinasabi ko sa ating Panginoon. Weekly narito kayo. Simple lang. Humahakbang kayo papunta dito. Pagkatapos ng gawain, hahakbang na naman uli kayo papunta sa bahay ninyo. Pero bawat hakbang na ginagawa natin sa gawain ng Panginoon, simple lang ang gawain niya, pero ito ay hagdan papunta ng kalangitan. Amen? Kasi yung iba, anong sinasabi ng iba? Nako, kami na nang magkikita-kita doon. Absent muna siguro ako kasi nakikinig pa po kayo.
Kami-kami lang naman doon. Yan. Ayos lang naman siguro. Hindi naman siguro ako hahanapin nila. Ayos lang. Sa susunod na lang ako a-attend. Nakikinig po kayo? Yung kasamahan ninyo, narito. Humakbang sila. Baka mas marami na silang hakbang kaysa sa iyo. Sabihin mo sa katabi mo, sister, kahit maliit lang ang hakbang, basta malimit, papuntang langit. Amen po ba? Oo. Kaya ang gawain ng Panginoon, kahit simple lang, ang mahalaga narito ka, sapagkat bawat hakbang natin, yan ay paakyat ng langit. Ngayon, sa ating Panginoon, marami pang challenges. No, ha? Kaya merong isang kwento. Meron daw pong 3 tao na umakyat po sa langit. Sino-sino yung tao na yon? Ang una, teacher. Pangalawa, basurero. Alam niyo yun yung may kariton na tinutulak-tulak. Ano ha? Yung nagkakalakal. Yun, ano ha? Basurero. Ang pangatlo po ay lawyer. Nakikinig po kayo? Teacher, basurero, at lawyer. Ang tatlong ito halos sabay-sabay. No? Paakyat ng langit. Pero pagdating nila doon, ang sabi ni San Pedro ay, ops, 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 ops. Nakikinig pa po kayo? Sabi ni San Pedro, ops, ops, ops. Saan kayo pupunta? Ay, kami paakyat ng langit. Ang sabi ni San Pedro, nakikita ninyo yung pinto, sarado. Hindi kayo makapapasok agad diyan. Sabi nung tatlo anong gagawin namin? Sabi ni San Pedro, bago kayo pumasok diyan, may examination muna. Abay, sa langit pala may exam. Ano ho? Kaya yung tatlo, ang sabi ng tatlo, sige po, ano ba ang mga exam na yan? Sabi po ni San Pedro ay kailangan yung sagutin ang aking katanungan. Nakikinig po kayo? Ngayon, sa ating Panginoon, nasa unahan yung teacher. Kaya ang sabi ni San Pedro, ikaw teacher, ready ka na? Ay, sabi ng teacher ay, opo, ano po ang tanong ninyo? Sabi ni San Pedro, ito ang aking katanungan. Anong barko ang lumubog na naisa pelikula? Ha? Parang gusto nyo na pong pumunta doon sa may pintuan ng langit at palasagot din kayo. Okay. Tama. Sumagot yung teacher. Titanic po. Biglang bumukas ang pinto. Ay, pasok. Pasok sa loob. Kasunod. Sabi, ikaw naman, basurero. Sabi naman sige po, ano po ang tanong? Sabi ni San Pedro ay, napakinggan mo yung tinanong ko sa teacher? Sabi ng teacher, opo. Ayan, ito naman ang aking katanungan. Doon sa lumubog na barko, ilan lahat ang namatay? Itong basurero pala habang nagkakalakal, may nadaan ng TV. Ang palabas Titanic. At merong may komento roon, ilan ang namatay? Natandaan ng basurero. Ang sabi ng basurero ay 1,228 po. Nagbukas ang pinto. Pasok ang basurero. Kasunod ay Lawyer. Lawyer. Ang sabi nag-iisa ka na lang. Handa ka na ba? Sabi ng lawyer ay, opo. Sige. Napakinggan mo ang tinanong ko doon sa teacher? Opo. Napakinggan mo ang tanong ko sa basurero? Opo. Ito ang aking katanungan. Yung namatay sa Titanic na 1,228, pakibigay mo sa akin ang pangalan ng lahat, chronological order. Nakikinig po kayo? Ha? Ano sa palagay ninyo? Nabuksan ang pinto o sarado? Ang lulupit talaga ninyo. Palasali kayo sa kwento. Okay. Mga sa ating Panginoon, there would always say what we called examination. While we are, preparing para sa pag-akyat sa langit. May mga pagkakataong iniinis tayo.
May mga pagkakataong dinidistract tayo sa ating paglilingkod sa Panginoon, sa ating paghakbang. May mga pagkakataong may mga persecution tayong pinagdadaanan. Pero sabihin mo sa katabi mo, huwag kang patatalo. Amen? Huwag papansinin ang lahat ng yan. Ang mahalaga, patuloy tayong humahakbang paakyat sa kalangitan. Pangalawa, sa ating Panginoon. Unang assurance, pwede sa atin yon. Nakalaan sa atin ang langit. Ano ang pangalawang assurance sa ating Panginoon? Pinag-usapan po nila. Ang sabi po ng kanyang mga alagad, si St. Thomas, hindi po namin ang alam ang daan. Paano kami pupunta doon? No, ha? Ngayon, ang sabi ng Panginoong Yesus, kung kilala mo ako, kilala mo rin ang Ama. Ano ang sabi ni Felipe? Ipakilala mo po sa amin ang Ama. Hindi po namin siya kilala. Nakikinig po kayo sa ating Panginoon? Ang mga alagad ng Panginoong Yesus, sila po ay bago naging Kristiyano, sila po talaga ang kanilang pananampalataya ay sa mga Hudyo. Ano ang tawag sa kanilang religion? Judaism. No? Judaism. At ang Judaism ay naniniwala sa pananampalataya po sa tinatawag na monotheism. Pag sinabing monotheism, sila po ay naniniwala na iisa lamang ang Diyos. Okay? Tanong ko po, sino ang Diyos ng bansang Israel? Parang nahiya na po kayong sumagot. Nagtatanong na po ako. Sino ang Diyos ng bansang Israel? Diyos ko po, baka may sumagot na Buddha. No, lagot tayo niyan. Sino ang Diyos ng bansang Israel? Si Yahweh. Nakikinig po kayo? Si Yahweh, ha? Hindi si Buddha, ha? Baka magkamali tayo. Si Yahweh, ano ho? At ang pagpapakilala sa ating Panginoon, si Yahweh, para sa atin. Sapagkat sa mga Hudyo, wala po sa kanilang Trinity. Sa kanila iisa lamang ang Diyos na nagpakilala sa iba't ibang pangalan depende sa pagtugon sa kanilang pangangailangan. Kaya meron din pong Jehovah. May Jehovah Jireh, Jehovah Shammah, Jehovah Nisi, meron ding Jehovah Rapha, yan, nagpakilala siya. Pero iisa lamang ang kanilang Diyos. At ano ang sabi ng Panginoong Yesus? Ang Ama na si Yahweh na tinatawag ninyo ay ako rin yun. Are you listening? Ito po ang paniniwala nila sa Diyos Ama. Ang Diyos Ama, ang Diyos ng bayang Israel, siya po ang God of the universe. God who created all these things in this world. And God of all gods. Are you still listening po? Ang Ama, ang siyang pinaka-Diyos ng lahat. Ang Diyos ng lahat sa mundong ibabaw na ito, ang Diyos na lumikha ng lahat. Walang iba pang tataas kay Yahweh. Sabihin mo sa katabi mo, you know the Father right now. Yan ang gustong sabihin ni Kristo. Pangalawang assurance sa kanila ni Kristo, pag nakita nyo na ako, nakita nyo na rin ang inyong pinaniniwalaang si Yahweh. Ibig sabihin, kung sino si Yahweh, yun din ang ating Panginoong Hesukristo. Kung si Yahweh ay Diyos na lumikha ng lahat ng bagay, yun din ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya ano ang truth? Ano ang katotohanan? Kapag na kay Kristo, makikilala ng lubos ang Diyos. Pakisabi nga sa katabi mo, kapatid, dahil sa pagkilala mo kay Kristo, big time ka. Amen po ba? Ha? Nakikinig po kayo? Bakit? Gusto ni Kristong baguhin ang pagtingin ng kanyang mga alagad.
Sapagkat ang ilan sa kanya, ang tingin sa kanya ay ordinary lang na parang katulad nila. Gustong sabihin ni Kristo, hindi ako basta lang ito sapagkat ang Diyos ninyo ay ako rin yun. Gustong sabihin ni Kristo, ang Diyos na lumikha ng lahat ng bagay sa mundong ibabaw na ito, ako ang inyong Diyos. Anong pangalan ng Diyos na kinikilala ng mga anak ni Yahweh El Shaddai? Diyos ko po, parang kinakabahan ako sa sagot ninyo, parang alanganin kayo. Baka ang isigaw ninyo ay si Ala naman. Sino ang ating kinikilalang Diyos? Si ang Panginoong Hesu Kristo. Diyos po ba si Kristo sa inyo? Laksan-laksan po ninyo, magagalit yung ibang sekta sa atin. No? Diyos po ba si Kristo sa inyo? Amen po ba? Kung Diyos si Kristo sa atin, ano po ang ibig sabihin niyan? Hindi basta-basta ang ating Diyos. Ang ating Diyos ay siyang pinakamakapangyarihan sa lahat. May mga pagkakataon, kapag ang application ng makapangyarihang Diyos sa atin, na napakalaking Diyos, na Diyos na lumikha ng lahat sa mundong ibabaw na ito, pag ang application sa buhay natin ay matamlay, at parang walang kabuhay-buhay, parang ang Diyos na napakalaki ay pinaliliit natin. Nakikinig pa po kayo? Ha? Malaki po ba ang Diyos para sa inyo? Ha? Lakihan din natin ang ating paniniwala. Amen po ba? Na ang Diyos na napakalaki, ang Diyos na maaring gumawa ng marami at malalaking bagay sa ating buhay. Kaya kung malaki ang pagtingin natin sa ating Diyos, ang ating mga pangarap sa buhay ay malaki rin. Nakikinig po kayo? Kung big time ang Diyos natin, ang atin dapat pagtingin sa buhay natin ay malaki rin ang ipagkakaloob ng Diyos na biyaya para sa ating lahat. Kaya sabihin mo sa katabi mo, sister, laki-lakihan mo ng pangarap. Anong sabi niya? Ay, alam ko nang may nasa isip yan. Nababasa ko na. Ano ang nasa isip niya? Maedad na ako. Ano ba bang papangarapin ko? Nakikinig po kayo? Ha? Kahit po maedad na, kung sa tingin mo parang ang mga pangarap mo sa buhay mo natapos na, huwag mo naman tapusin ang pangarap mo para sa iyong mga mahal sa buhay. Mangarap ka para sa iyong mga anak. Mangarap ka para sa iyong mga apo. Amen po ba? Kung ang buhay natin ay parang napakahirap, parang yan yung ng bukang bigig lagi ng nanay ko sa amin, sa aming 6 na magkapatid. Ang sabi niya, magsipag-aral kayo, pagsisikapan natin makatapos kayo dahil napakahirap ng ating buhay. Yan ang kayamanang pwedeng magdala sa inyo sa tagumpay ng buhay. Are you still listening po? Ha? Mga nanay, mangarap po kayo ng mas malaki sapagkat malaki ang ating Diyos. Pwede niyang sundan ang mga pangarap ninyo sa inyong buhay. Amen po. Kaya po sa gawain, pag ako ay napapamisyon, ay pinapauna ko sa kanila. Ang lagi kong sinasabi sa akin po ay ayaw kong marinig na may nagsasarang gawain. Nakikinig po kayo? Oho. Nung ako ay nasa Dubai, merong isang gawain doon nung panahon ng pandemic, virtual. Virtual. Sa isang gawain,
nakikita ko doon sa Zoom link, 2 na lang po ang uma-attend. Nakikinig pa po kayo? 2 na lang. Nandun sa Zoom, 2. Kaya ang sabi ng mga kasamahan ko, Brother Ernie, naku naman 2 oras nating pinagtsatsagaan yan. Saraduhan na natin yan. Sabi sa akin, sabi ko hindi. Nasa Biblia yan. Hanggat may uma-attend pa, present si Yahweh El Shaddai. Matagal-tagal na po akong nakaalis, 3 taon na. Taon-taon nakikita ko nagsi-celebrate sila ng anniversary. Hanggang ngayon, tuloy-tuloy pa rin ang gawain ng ating Diyos. Are you still listening po, mga kapatid? Alam nyo, pag nabago ang atin pong kaisipan tungkol sa ating Diyos, magbabago din ang environment na meron tayo. Magbabago ang lahat sa ating buhay kung titingnan natin na ang ating Diyos ay malaking Diyos. Ako po, kahit ganito kaliit, ako po nag-asawa na. Sapagkat kung hihintayin ko ang paglaki ko, baka hindi na po ako makapag-asawa, mga kapatid. Kaya ako po'y nag-asawa na. Ako po'y nagdesisyong mag-asawa na. Sapagkat ang sabi ko sa nanay ko, Nay, ako po'y mag-aasawa na. Matagal na kami ng girlfriend ko, 8 years na. Kaya sabi ko, mag-aasawa na po ako. Ang sabi ng nanay ko, may pera ka ba? Sabi ko, meron naman po. Magkano ang pera mo? 12,000 po. Naku. Nung sinabi ko sa nanay kong 12,000, yumuko ang nanay ko, pumunta na ng kusina. Sabi ko, Diyos ko po, tapos na ang usapan. Pagkakasahin ko na lang ang 12,000 ko na ito sa aking kasal. Imagine po ninyo, saan aabot ang 12,000 mo sa kasalan? Kaya naisip ko, bibilhan ko ng damit ang asawa ko. Kasya ba ang 2,000 sa trahe de boda? Hindi kasya. Kaya ang sabi ko, ang bibilhin ko na lang mini skirt at short pants. Wala Di po ba? Wala. Tapos naisip ko, saan aabot ang panghanda ko? Ang dami kong invited. Saan paano kong pakakainin ito? Naisip-isip ko, siguro makisuyo na lang ako sa aming probinsya, kumuha ng saging at buko. Saging at buko. Ano ang gagawin? Banana Q at buko juice. Imagine po ninyo ang ninong at tinang ko, mga nakabarong at nakasaya sila, tumitira ng banana Q at buko juice. Ang lakas ng loob ko, punta ako ng catering. Sabi ko, ano ba ang inyong ino-offer dyan? Pagbuklat ko ng ganon, sabi nung nagano sa akin, ito po ang maganda. Pagtingin ko, Diyos ko por santo. Wala na talaga. Talagang hindi kasya. Pero alam niyo po, habang ako po ay nagpiprepare, inihahanda ang lahat. Habang ako po ay papunta doon sa aking mga inasikaso, ang laging bukang bibig ko sa Panginoon, Lord, Ikaw ang Diyos na nakilala ko sa gawain na ito at naniniwala akong makapangyarihan ka. Malaki kang Diyos, hindi ka simpleng Diyos, hindi ka maliit na Diyos. Huwag mo akong ipapahiya sapagkat ako ay lingkod mo. Kaya nung ako'y naglalakad na sa aisle, nako, mga kapatid, hindi ko namamalayan kung ano na ang nangyayari sa paligid. Bakit? Yung nag-catering sa akin, lakad ng lakad din doon sa gilid. Sabi ko, tinamaan ng magaling. Hinahanting na ako. Naghihintay na ito ng bayad niya. Diyos ko por santo. Kaya naglalakad ako. Ang iniisip ko, sa halip na yung aking mga papangasawa, yung nag-catering sa akin. Kaya pag meron pong mga nagpapaalam, yung mga ninong at ninang ko, nagsasabi, Brother Ernie, hindi kami makakapunta doon sa reception. Ang sabi ko, bakit naman? Dapat naman kayo pupunta roon. Huwag po kayong aalis agad. Marami pong mga pagkain doon, maraming handa doon, huwag kayong aalis agad. Pero alam niyo po ba, pag yung nagpapaalam sa akin, nagsuksok na agad sa bulsa ko ng kanilang pakimkim, nagbabago ang lahat. Nakikinig po kayo? Ang sinasabi ko na bakit naman agad kayo
hindi naman kayo nagsabi agad, may lakad pala kayo. Wala pong problema. Ayos lang po yun. Pwede pong pagkatapos dito sa simbahan, umalis na po kayo. Pwede na po yun. Bakit nagbabago ang lahat? Nakapagbigay na ng pakimkim. Ay pag pumunta pa sa reception, dagdag pa sa plato yon. At least pag umalis na, nabawasan na, mga kapatid. Are you listening po? To make the story short, ang kasal ko po ay naging maayos lahat. Pag nagsusulat kami ng misis ko, umaabot na ng nasa 200,000 mula sa 12,000 na meron ako in-extend ng atin pong Panginoon. Hindi pa rin kasama ang trahe de boda ng misis ko sapagkat tinuruan ako ng Diyos. May coordinator sa gawain nagtatahi, dalhin mo ang misis mo at sabihin mo sa kanya, gagawin niyo siyang ninang. Kaya, libre. No. Walang sasakyan. Sabi naman ng Lord, pumunta ka sa coordinator doon sa may 13 Martires. Meron doon na may sports car, kulay yelo. Kausapin mo ang mag-asawa, gawin mong ninong at ninang, libre ang sports car. Nako, ngayon lang ito maririnig ni Sister Karina. Sa dami na po nang nagpapakasal, napakarami nagpapakasal, wala pang lumalampas, wala pang tumatalo sa dami ng ninong at ninang ko. Alam nyo kung ilan sila? 48 lang naman. 48. Yung magaling sa mathematics, nagko-compute agad. Pero, ang Diyos po wag natin ituring na napakaliit na Diyos. Dapat tingnan natin ang Panginoong Yesus, malaking Diyos, nagmamay-ari ng lahat, makapangyarihang Diyos. Ano ang pangatlo? Na assurance na binigay ng Panginoon. Anong sabi sa verse 14? At anumang hilingin ninyo sa aking Ama sa pangalan ko ay kanyang ipagkakaloob sa inyo. At ano? Sige, palakpakan natin ang Panginoon. At ano ang sinigurado ng Panginoong Yesus? Kapag may kahilingan kayo, gamitin nyo lang ang pangalan ko. Ako mismo ang magbibigay sa inyo ng tugon. We have the privilege of answered prayer. Sabihin mo sa katabi mo, tapos na tayo. Tayo na tayo. Yeah. O tayo na, tapos na. We have the privilege of answered prayer. Saan manggagaling yon? Mula sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Kay Kristo may langit tayo. Kay Kristo nakilala natin ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kay Kristo may answered prayer tayo. Alam niyo man sa ating Panginoon, yan po'y may katiyakan sa pangalan ng Panginoon. Are you still listening po? Ha? Sa pangalan ni Kristo, siguradong sigurado po yan. May mga pagkakataon lang sa ating mga kahilingan, tumitigil agad tayo pag sa tingin natin parang hindi nangyayari. Hindi po totoo yun. Nakikinig po kayo? Gumawa lang tayo ng prayer request sa Panginoon. Tuloy-tuloy nang paggawa ng kahilingan sa Diyos. Gamitin ang pangalan ni Kristo, makakaabot din ng langit ang ating mga hinihiling. I invite you po, pakilagay ng prayer request sa tapat ng inyong puso and I pray to the Lord. Heavenly Father, thank you for your message. Thank you for giving us, Lord, all the assurances in life. Through your name, we are able para kami makarating sa langit. We are able to know God, and we have a privilege
to answer our prayers. At this moment, Heavenly Father, ang requirements mo sa amin, maniwala kami sa Panginoong Hesu Kristo. Kaya inaangking ko sa gabing ito, lahat ng naniniwala sa iyo, kung may karamdaman ay pinagagaling mo na. Kung mahina ay pinalalakas mo na. Kung may mabigat na suliranin, may solusyon ka na. And I declare sa pangalan mo, Panginoong Yesus, sa gabing ito'y answered prayer kaming lahat. Answered prayer kaming lahat. Answered prayer kaming lahat. At ang lahat ng nagkaloob ay pauuwiin mong pinagpalang lubos. Pagpalain mo ang mga manggagawa sa lugar na ito. Pagpalain mo ang iyong gawain. Maluwalhati mo kaming dinala sa lugar na ito. Iuwi mo rin kami ng maluwalhati sa aming tahanan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, everybody says, Amen. everybody says, Amen. yung palakpak ng mga answered prayer na, let us give thanks with a grateful hearts. O Diyos, si Sister Carmela Paluyot, dalangin naming pagpalain mo. With a grateful heart, give thanks At sa kanyang to the Holy One. agarang pagaling ay ipagkaloob mo. Because His Pagpalain mo ang lahat ng nagdiriwang ng kaarawan ngayong buwan ng April. Sino man sila, inaangking ko po, silang lahat ay kinakatagpo mo na. In Jesus' name, Amen. And now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Because of what the Lord has done. And now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Because of what the Lord has done. Give thanks. We give you thanks and praise. Give thanks. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Praise the Lord. Tayo po man ay makakaupo mga kapatid para po sa ating mga announcement. Amen po. Ayan. Tuloy na tuloy po ang Catholic Life in the Spirit Seminar. Nagaganapin po ito sa Amor Solo. At ang pinaka-priority po nating dapat bitbitin at imbitahan na akay natin ay yung mga wala pa pong ID na ka-prayer partners. Amen po, yung mga wala pa pong ID, PPFI, ID ni Yahweh El Shaddai. Yun po yung priority natin maging akay sa May 22 and 29. Amen po. Ayan. Meron pa pong ibang announcement? Simula po next week, magsisimula po ang month of the flower offering. Kaya po inaasahan po tayo dito ng mas maaga, alas 5 po ng hapon. Tayo po ay mag-aalay ng bulaklak at maglorosal. Yan po. Maraming salamat. Amen. Amen. Maraming salamat po. Sunod po maling Thursday, makita-kita po tayo. And Amen. God bless us always po. Thank you, Lord. Maraming salamat, Brother Ernie Manga. Amen. God bless you. Lagi kang pasasalamatan sa lahat ng iyong
sasayawan kita. Sa presensya mo, ako'y magsasaya. Sa puso ko